Hello mga kaibigan, maraming salamat sa lahat na nanonood dito sa ating chess video. Ngayon ang pag-aralan natin ay ang game ni Wesley So versus Lebon Aronian. Ito po ay Catalan opening. So dito po tingnan natin kung ano yung mga strategical plan na ginawa dito ni Wesley So para pataubin itong si Aronian. So dito ay yung kanilang game ay ginanap doon sa Bucharest Superbit. Ito ay isang blitz noong 2019. So dito nag-move si Wesley ng D4, Knight F6, G3, D5, Bishop G2, E6, Knight F3, Bishop E7, din C4, Castle Kingside, pagkatapos kumain po dito si Aronian sa pawn sa C4. Ito yung opening na ginamit ni Aronian. So yung ginawa ni Wesley ay nag-move ng Queen C2 para ma-retake yung pawn. So nag-move si Aronian ng A6. Yung ideas ay mag-move ng B5 kapag kakapturin mo yung pawn sa C4. So balit yung ginawa ni Wesley ay nag-move muna ng E4, pagkatapos nag-move ng Bishop B7. So yung pinag-aralan po natin dito, ito yung move na Bishop D7. Kasi yung ibang move dito ay C5. So yung game na ito ay sa Bishop D7 yung concentration ng opening na ito. So na-capture si Wesley So ng pawn sa C4. Yung nakaraang game ni Wesley, year 2020, yung ibang game ay nag-move siya ng Bishop G5 instead na Queen takes C4. Ito yung kalaban niya si Nakamura sa litchess.org na game. So dito kapag interesado kayo pag-aralan or tingnan ang game na ito, i-pause nyo muna yung chess video. Pagkatapos kumuha kayo ng inyong chess mat, tingnan nyo kung ano yung nangyari dito. So nalo dito si Wesley So laban sa kay Nakamura, yung Bishop G5 na move. So balik po tayo dito sa game ni Wesley. Ay nag-capture siya ng pawn sa C4. Pagkatapos nag-move Bishop C6 si Aronian, din Bishop G5. So yung year 2019, the same year, yung game ni Wesley laban sa kay Navarra, nag-move siya ng Bishop F4. So ito yung kanyang ideas, Bishop F4 instead na Bishop G5. Yung kanyang ideas ay nag-attack sa C7. So dito yung move ni Navarra ay nag-move ng Bishop D6, Knight C3, Bishop takes F4, G takes F4, din nag-move ng E5, din E3. So yung ideas dito ni Wesley ay nag-create ng attack sa kingside ay kasi kapag ganyan yung ideas, open yung G file. So kapag may open file, so kapag na double yung major pieces dyan, so sigurado yung makakreate ng attack sa king. So na ipanalo ni Wesley yung laban na yan. So kapag kayo ay interesado sa game ni Navarra versus ni Wesley versus Navarra, so paki-post na lamang ang chess video at tingnan nyo ang game na ito. So balik tayo sa game ni Wesley So versus
Aronian, nag-move siya ng bishop g5. Nag-attack sa knight sa f6. So yung ideas dito na yung ibang games na makikita nyo sa mga grandmaster ay i-exchange yung bishop sa f6. Subalit dito yung ginawa ni Wesley ay iba yung kanyang ideas dito. So nag-move ng knight si Aronian para develop yung walang ginagawa na knight sa b8. So knight bd7, so knight c3. Then mayroong move na a5 yung ginawa ni Aronian. So the same year sa St. Louis na game, mayroong move dito na h6. Ito yung ginawa ni Gehry versus Wesley. Ito yung move ni Gehry, h6, instead na move ni Aronian, yung kay Aronian, e5. So dito yung ginawa ni Gehry ay h6. So yung ginawa ni Wesley ay i-trade yung bishop sa f6. Pagkatapos, nag-move b5. So yung ideas ng b5 para maka-gain ng space sa queen side or mayroong threat na b5, it takes b5 para makuha yung control sa e-file. Yung ginawa dito ni Gehry, nag-move ng d5, so knight x d5, e x d5. So kapag queen yung kanyang i-capture sa d5, so yung in-game position ay pabor sa white, kaya pawn yung kinapture ni Gehry. So queen b3, c6. Pagkatapos nag-move ng e3 si Wesley. So dito makikita nyo na yung pyesa ng black ay wala pa masyadong ginagawa. Yung kanyang dalawang rook at saka yung queen. Subalit sa kay Wesley, mayroon siya ditong attack sa queen side, kaya mayroong space advantage dito. Subalit yung evaluation ng chess engine ay equalize, pero makikita mo na yung position ay mas maganda yung formation ng structure dito ng white, kasi kapag nakapag b5 siya, so mas maganda na yung position. So bishop d6, rook a b1. Ito may preparation na mag-move ng b5. Then queen e7, rook f d1. So yung ideas dito sa rook f d1 para kapag nag b5, kapag nag c5, so mayroong pressure sa pawn sa d5, ma-isolate yung pawn. So mayroon ng attack agad yung white, kasi kapag na maneuver yung knight to d1, to d3, to e4, so mas mataas na yung atake dito or winning chances. So dito yung position after rook d1 is equal. So sa mga interesado sa game na ito, yan po ang game na nangyari sa year 2019 between Wesley So and Anish Gehry. So balik po tayo dito sa move ni Aronian na a5. So dito yung ideas ng e5 para makontrol yung d4 square. So makikita nyo yan mamaya kung paano ginamit ni Aronian yung outpost sa d4. So rook f e1. So ano yung ideas ni Wesley dito? Bakit nag-rook f e1? So mayroong ideas dito na i-trap yung bishop sa c6. So tingnan nyo mamaya. So bishop d5, queen d3. So dito yung ideas ni Wesley, mayroong
trap dito na ideas kapag nag-move ng e4. So, delikado yung posisyon ng bishop dito. So, yung ginawa ni Aronian ay nag-capture sa bishop, sa knight sa f3. For example, kapag nag-move ng h6 si Aronian, so bishop takes f6, bishop takes f6, din e4. So, ito yung posisyon na bishop c6. So, advantage dito yung white after knight e5, bishop e8, rook e d1. So, makapag-breakthrough yung white sa gitna, yung okay na yung posisyon ng white. So, yung kanyang ginawa ay nag-capture sa knight. So, after bishop takes f3, din bishop takes f3, din c6 para makontrol yung square sa d5 para hindi makapag-breakthrough. So, rook e d1. So, preparing to move the pawn to e4, din knight d5, bishop dito. So, dito hindi pwede kainin yung bishop sa e7 para hindi mag-improve yung posisyon ng queen sa d8. So, for example, bishop takes e7, queen takes e7, knight e4, din knight b4, knight takes b4, queen takes b4. So, yung position is equal. So, mas okay yan para sa black. So, kaya nag-move bishop dito si Wesley. So, after knight b4, then queen b1, queen b6, e3, rook f, d8, knight e2 kasi malakas na yung knight sa b4. So, kailangan ma-eliminate yung knight sa d4. So, knight d5. So, dito ay equalize pa rin yung position. So, for example, kapag nag-move ng knight b6, knight f6, so, knight takes b4, bishop takes b4, so, bishop c3 lamang yung move ay advantage po para sa white. Kasi kapag kakainin ng black yung bishop sa c3, kapag nag-trade ng queen, so, yung pawn sa b7 target sa attack ng white rook. So, kaya hindi pwede kainin. So, after bishop c3, advantage dyan yung position ng white. So, kaya nag-move siya ng knight d5 dito instead na knight f6. So, queen c2 yung move ni Wesley. Subalit na transpose ito sa position ipinakita ko sa inyo. Nag-move ng knight b4, knight b4, bishop takes b4, bishop c3, then g6. Tapos nag-create ng counter attack dito si Wesley. So, i-post yung pawn sa h5. So, yung ginawa ni Aronian ay di-stop yung ideas na h5. So, nag-move ng h5 si Aronian para hindi makapag h5 si Wesley. So, king g2, bishop f8, pagkatapos e4, bishop g7, e5. So, dito advantage na si Wesley. So, yung problema dito ng black ay dahil yung kanyang pawn structure ay nasa white square. Ito yung pawn structure ng white na ng black na madali itong sirain or i-break yung mga pawns dito. So, dito makikita nyo kung anong ginawa dito ni Wesley para maipanalo yung game na ito. So, talagang matindi yung strategical plan dito ni Wesley. So, after e5, mayroong move na queen c7, tapos bishop e4. So, instead na bishop e4, mayroong move na queen e4 para maka-create ng kingside attack dito. For example, knight b6, so bishop dito para ma-maneuver yung bishop papuntang kingside or makontrol yung diagonal. So, kapag d5, so mayroong g4. Ito yung counter attack.
or babasagin yung or sisirain yung pawn structure dito sa kingside. Pero hindi ito nakita ni Wesley, hindi niya ito ginawa. Yung kanyang ginawa dito ay nag-move ng bishop e4. So ano yung ideas ng bishop e4 para hindi makapag f6 yung black? Pangit naman kapag nag f6. So yung ideas ng f4 para mag-sacrifice ba sa g6? So maaari bang mag-sacrifice? So depende sa posisyon. So dito nag-move si Aronian knight b6, rook d3. So ito yung tinatawag na maneuvering map, going to f3 or g3. So ito yung rook d3 na ideas ni Wesley para proteksyonan yung pawn sa d4. Kasi in case na yung knight pupunta sa b4, so i-trade lang yung bishop sa knight. So kasi kapag wala na yung bishop, kanyang dark bishop, so ito yung backward pawn dito. So maaring i-double dito ng black yung kanyang major pieces. Kaya na ito yung strategy ni Wesley ay na pinaghandaan na yung mangyari sa posisyon. Kasi yung ginawa niya dito, hindi niya pwede i-trade yung kanyang bishop na white sa knight kapag pupunta sa d5. Pupunta dito sa d5 tapos b4 kasi ito yung pawn structure ay weak square na nakita ni Aronian na mas maganda yung posisyon ng kanyang knight kapag nandito. So kapag pupunta sa b4, so i-train ni Wesley yung kanyang bishop. Pagkatapos yung pawn sa d4 ay backward. So pagkakataon na ni Aronian na para atakihin yung backward po ni Wesley. Kaya yung ginawa ni Wesley ay nagdidepensa na ng maaga. So maaga pa na kita na ni Wesley ay pag-aralan na depensa na ng maaga yung kanyang mga weaknesses. So knight d5, bishop dito, din queen b6. So yung ideas dito ay gusto ni Aronian na makipag-in-game. So after queen b6, for example, kapag nag-move siya ng knight b4 instead na queen b6, so kakainin lang. After e takes b4, b3, then rook d7, ayan na po ang ideas. Dudouble na yung major pieces, atakihin niya yung pawn ni Wesley. Subalit ito ay hindi nakita ni Aronian. So kapag nag-move na ganyan, so pwedeng mag-create ng counter-attack dito si Wesley sa king side. So nag-move siya rook A, rook D1. So mayroon ng depensa si Wesley sa backward pawn sa d4 kasi yung mangyari dyan after knight b4, bishop takes b4, pawn takes b4 or queen takes b4, ma-rook d7, ma-double rook si Aronian sa d5. So nagdepensa na si Wesley. So rook e8, mag-breakthrough si Aronian. So dito kipag queen to queen si Wesley. Ito yung kapag nag-queen takes queen, ang position po dito ay equalize. For example, queen takes b3, rook takes b3, rook d7. So yung position equal. Subalit yung ginawa ni Aronian ay nag-move ng queen a7, iniwasan niya yung endgame. So bishop e1, rook d7, then bishop d2. So queen a6, bishop c3, nag-move b5, then bishop d2, knight b6. So rook c1, nag-attack sa backward pawn, then knight x d4, kinain ni Aronian yung pawn ni Wesley. So dito mayroong idea si Wesley na ma-retake yung kanyang pawn. So queen a2, knight b6. So for example, instead of knight b6, nag-move si Aronian ng c5. So yung position dito ay equal pa rin, b3, din knight b6.
queen takes e5, bishop, queen takes e5, bishop e5, then cx d4, rook takes d8, knight takes c8, then f4. So ito yung position are equal pa rin. So yung ginawa ni Aronian ay nag-move ng knight b6. So queen takes e5, queen takes e5, bishop takes e5, then knight b5. So kapag nag-move siya ng knight c4, equal pa rin yung position. So dito yung subalit yung position dito ay pabor sa white dahil maganda yung kanyang posisyon ng piyesa. So dito na force si Aronian na mag-defend kasi mayroong threat na rook takes d5. So yung kanyang ginawa dito ay nag-move ng rook b7. So kapag tingnan nyo yung move na rook b7 ay tamang-tama rin para ma-remove yung threat sa rook takes b5. Subalit kapag i-analyze nyo ng mabuti yung position, yung move pala na rook b7 ay isang blunder. Blunder move pala yung rook b7. So nakita ni Wesley dito yung tamang move. Bishop takes d5, a takes d5. So rook bc3, ito advantage na dito si Wesley. At winning na winning talaga dito yung kanyang position. Rook a8, b4, bishop h6, f4. Pagkatapos, bishop f8, rook takes c6. So lamang na ng pawn si Wesley. Then king d7, king f3. So dito mayroon ding move na rook c8. So pwede rin na i-trade mo yung rook dahil lamang na ng isang pawn. Rook takes c8, rook takes c8. f6, f6, king f7, so after king f3, so mayroong pawn majority dito sa king side yung white at madaling sirain ng white yung pawn structure ng black. So balit dito nag-move si Wesley ng king f3. Nag-improve muna ng position ng kanyang king. Pagkatapos nag-move rook d7, so rook c7, rook a7, rook takes d7, rook takes d7, then rook c6. So yung dalawang pawn ni Aronian sa d5 at saka b5 ay weak na talagang madali lang yan kunin. So bishop e7. So dito mayroong ginawa si Wesley na para tuluyan ng matalo si Aronian. Ito yung kanyang move na f5. Ito yung malakas talaga na move. Pero yung ibang move dito pwede rin mag-rook b6 para kakainin yung mga pawn sa okay rin. So balit ito yung pinaka-strong na move na nakita ni Wesley. So mayroong threat na f6. So si Aronian kinain yung pawn. Pagkatapos king f4. So bishop d8. So dito tuluyan ng wala nang pag-asa yung posisyon ni Aronian. So rook d6 lamang ang tamang move. Pagkatapos capture, pawn takes rook. Then dito nag-resign na si Aronian. Kasi kapag nag-move siya ng bishop f6, mayroong d7. So hindi siya pwede mag-capture ng bishop takes d4. So dito ay nag-resign na si Aronian at naipanalo ni Wesley So ang kanyang laban. So maraming salamat sa inyong pagsuporta sa lahat ng mga chess video dito. So salamat sa mga nag-subscribe. Salamat sa lahat na nanonood ngayon. So magkita po tayo sa mga susunod nating chess video.